Mr. President. Section 17 po ng ating Republic Act 9851. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, blah, blah, blah. Sa Section 17 po, Mr. President, sinasabi, the state, ang Pilipinas po, shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this Act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. Una, the accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Ito po yung bone of contention. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Mr. President, anong bahagi po nung binasa ko ang nag-apply kay former President Rodrigo Duterte? Sa pakiwari ko po, wala. Ngunit, ang pagkasabi nung dating DOJ Secretary Remulla na ito ang nagbibigay daan para sa pag-aresto, sa kidnap at sa extraordinary rendition ni President PRRD without any warrant of arrest or any order issued by a Philippine court. So in my opinion po, and clearly from the transcript of the investigation conducted by this body, then Secretary Remulla appeared to be of the stance that an administrative arrest can be done under the word surrender. This is a case of first impression. There is nothing in our laws that convinces me that this is the case, and because of that, I filed a case against him for usurpation of judicial functions, arbitrary detention, grave threats, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at the Ombudsman, who almost instantly dismissed it. It's now pending in the Supreme Court with certiorari and other cases. What is the participation, if any, Mr. President, of the Department of Foreign Affairs in the entire exercise? Because the discussion has been whether this is extradition or surrender, the primordial question would be whether there exists a bilateral extradition treaty between the foreign state and the Philippines, such that it allows a request for extradition. So what was the position taken by the DFA? Did the DFA lift its finger in the entire process, like advising an agency or a person or any office from undertaking the whole exercise, considering our jurisdiction? Inasmuch as to their mind, there was no extradition treaty of the Philippines with both the Kingdom of Dubai as well as the Netherlands. The Netherlands, the DFA states that the ICC judicial process lies outside its mandate and does not form any part of its obligations under Philippine extradition law. Because the extradition request was never made, there is no extradition treaty, hence it's outside of the ambit of foreign policy. Yes, Mr. President. The law says surrender or extradite. There is no extradition treaty existing between our country and Netherlands. And there is also any other treaty na applicable dito kasi
Kung hindi po ako nagkakamali, 2 taon na po tayo nag-withdraw sa Rome Statute. Even that one, they cannot benefit from that. So what is the difference really between surrender and extradition? Except for the spelling. To my mind, surrender is unclear because there is no well delineated definition or process in our laws. Extradition, on the other hand, is fairly clear cut. In any case, what appears to be clear is that with extradition, there should be, in all cases, a filing of a petition by the DOJ and the RTC. The RTC should issue summons, and thereafter, if it sees fit, issue a warrant for the arrest of the accused. All of this did not occur. DFA further states that the ICC is not a sovereign state. Hence, any request for the surrender of a person to it will not be handled by the DFA, but by the law enforcement authorities. So that appears to be the situation with the kidnapping, as it were, of former President Duterte. Mr. President, when the former president was arrested in March this year, he was arrested and detained shortly at the Villamor Air Base until he was turned over to the ICC in The Hague, Netherlands. Yun po yung nangyari. Tama po. Yes, tama po. Ang sabi po ng ating pamahalaan, we simply cooperated with the Interpol, not with the ICC. Is that correct? Yun po ang dahilan nila, pero maliwanag na yung Interpol hindi na naman nagbigay ng anumang red alert. Ang pagkakaalam ko po, although hindi naman official po na inamin, yung ICC po ay nag-issue raw ng warrant of arrest against the former president. Tama, wala po, kundi simpleng diffusion notice lang po ang pinamigay. Na napakaliwanag dun sa diffusion notice na kinakailangan ng warrant of arrest na manggagaling sa mga authorized court. But Mr. President, may hawak nga po silang kopya ng warrant of arrest pero wala po sa papel. Nandun lamang sa cellphone ni General Torre at the time. Tama. Yun din ang sinabi. Yun din ang salaysay ni General Torre na pinakita daw niya sa cellphone at lumipas ang ilang oras bago binigyan ng maayos at hard copy, ika nga. Kung Interpol po ang pinagbigyan ng ICC and the Interpol is the one to serve the warrant of arrest to the former president, which office is the local counterpart of Interpol in this country, Mr. President? Ang ICC warrant dapat hindi enforceable po dahil maliwanag nga na yung Interpol, unang-una, nasa konstitusyon nila dun sa Section 3 or Article 3 kung naaalala kong tama, hindi dapat manghimasok o makilahok kung ang kaso ay political. At maliwanag na politika ang pinag-uusapan dito. So, yun nga ang nangyari at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang dating Pangulo. Tama po kayo, Mr. President. Yung diffusion kasi, ang pagkakaalam ko, it is an informal international alert circulated through Interpol channels to request cooperation from member countries. It corresponds to the notices like, may color-coded pala to red, yellow, blue, black, green, purple, and orange if they must comply with Interpol's constitution rules of processing the data. Sa mga tweet, wala pong ibinigay sa Interpol na warrant of arrest, Mr. President. Tama po ba yun? Ang sumunod ay yung ICC warrant of arrest matapos yung Interpol. Pero- Yun ang pagkaintindi namin. Pero maliwanag na wala na tayo sa ICC. So ang pinaglalaban noon ni Solicitor General Nards
Guevara, talagang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Unang-una po kasi, kung babasahin po natin ang isa sa provision ng Rome Statute, sinasabi ron, ang isang citizen na inaresto sa estado, meaning our country, ay kinakailangan dalhin siya to the nearest judicial authority. Tama po. Ang pagkakaalam ko po, pag sinabing judicial authority, korte po yun. Pero ang nangyari, Mr. President, dinala siya sa Villamor Air Base. Sa aking palagay ko po, kahit anong gawin natin, hindi po siya magiging representative ng ating judicial authority. Tama po ba yun? Tama po. At maski yung DOJ, pati yung Prosecutor Fadulion at yung iba pang nandun sa Villamor, ay hindi maaring magpanggap na sila ay korte. Hindi nga po kasi yung DOJ po, executive department po yun. Ang pagkakaalam ko po, ang judicial department po, ito po yung mga korte. Kaya malayong malayo po at hindi nila tinupad mismo yung provision ng Rome Statute. Ngayon, Mr. President, ang tinatanong ko po kanina, kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At nagtaka rin po kami kasi ang nakita natin, yung nandun, si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilaw. At siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa The Hague. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating local jurisdiction, Mr. President, yung pong mga sabina o mga court order, lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadala. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order ay executive director ng PCTC ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings. Tama po? Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya'y dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte?
Ang tanging nagawa lamang ng DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilao. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa, para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story? May kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to The Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga bantayan ni Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, para sa mga welfare check na gagawin. tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong silang, araw na yun? wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan. Totoo po bang wala kayong alam? O may nalalaman kayo, ayaw nyo lang makialam, natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Kasi kung ganun po ang ating behavior, hindi po tayo nakagaganap ng tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turn over kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng sinabi, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila ay nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit ni Secretary John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga ibang dapat na nandun, yung National Transnational Council at Transnational Crime Council. Hindi naman sila sinabihan Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor, kung tutuusin, talagang Air Force facility. Pero ang nag-take over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force. Hindi rin daw nila alam. Sana ay magkaroon kayo ng magic, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na
pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit nag-aatubili talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung merong magsabi sa inyo officially, kailangang makialam kayo rito. O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo, yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yun? Opo. Alam din naman na balitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas, sa Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang nagbibigay buhay sa DFA. Advise and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Secretary Remulla. Masyado namang napaka-parokyal po nung tinuntun po ninyong argumento, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong pinanggagalingan yung legal basis? Ang sinasabi po sa Constitution, dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkilik. Yun po yung fundamental provision. Dadalhin nyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo. Sapagkat meron kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari do sa tao na kanyong dadalhin sa ibang bansa. Tama po? Yes, ang problema, Mr. President, Majority Leader, Senator Marcoleta, ang problema talaga yung mismong ahensya na siyang binigyan ng tuntunin na ipagtanggol ang due process at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino ang siyang lumabag sa batas at sa ating konstitusyon. Sana yung DOJ ang gumawa po niyan, hindi po yung DFA ang maari nating sisihit sa pagkakataong ito. Mr. President, gusto ko pong linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagitna sila, kahit ano man lang ang nai-contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ, kagaya po ng nangyari, by hindsight, makikita ninyo, the one that headed the DOJ, now ombudsman, siya pa yung promotor ng Bend the Law. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun na nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong pamamagitan, maisip naman ng mga taga-DOJ at taga-DILG at kung sino pa ang ehensiyang sumama dyan. Oo nga naman, may katwiran ng DFA. Anong malay nyo? Baka yung isang bagay na sasabihin nyo, baka yun ang nakapagpabago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas gumanda ka ngayon? O talaga? Senator Marcoleta, walang magawa. Maraming salamat po. At yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang aabot kaya ng kanilang mandato at itutuloy-tuloy po ang welfare check kung hahayaan ng pamilya at abogado. O sige, nabanggit nyo rin lang yung welfare check na yan.
Sino-sino ba yung nag-initiate ng welfare check? At bakit naman bigla niyong naisip? Yun ba ay dahil nga sa pagsisisi ninyo, hindi kayo nakapagsalita nung una at ngayon ay bumabawi kayo? Yung embassy staff, pangkaraniwang pumupunta sa konsulado, pumupunta at gumagawa ng consular welfare checks sa iba't ibang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa. Yun nga, yung physical and mental health, tapos kung minsan, kung maaari, nagdadala sila ng psychiatrist, psychologist, doktor o nurse para makita, at abogado kung sakali wala silang abogado. Ang nakakapagtaka po ron, Mr. President, nung gumawa ng welfare check, kung talagang nangyari nga ang welfare check, yun po yung panahon na napabalita na sinisikap ng mga partido dun sa ICC kung ano yung kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang cognitive impairment, kung ano man yon. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare check group? Ang sabi po ng DFA, pag dating mismo ni Presidente Duterte sa The Hague, pinuntahan na nila sa ICC Detention Facility. So pumunta sila 24 July, tapos bumalik ulit nung 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila talagang sinusugod sila pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa The Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na sisasatin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan. Doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Para ang nangyari po ngayon, kaya nyo chinecheck ay para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Yun po yung naging konklusyon ng representasyon ito sapagkat sana pagkarating o kaya regularly ginagawa yon, hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yon sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na sige nga tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad faith ang pangyayari. Mr. Wala President. naman pong bad faith. Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang ating embahada ay pumunta kagad sa dating Pangulong Duterte upang magbigay ng toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi nung Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual, pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up na po yun. Sino-sino po ang mga katauhan na nag-constitute ng welfare check? Sino-sino sila? Ang pumunta po yung First Secretary Osias, tapos yung Vice Consul pumunta at sila na rin ang bumisita sa pagkatapos.